Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pahayag ni Congressman Toby Chanco tungkol kay dating Speaker Martin Romualdez na baka nga may hawak talagang alas itong si Martin Romualdez kaya hindi siya nakakasuhan. So may masama siyang kutob na niloloko lang ang taong bayan. Kaya update lang muna tayo mga kaibigan. Fund drive natin sa Brave 14 plus 3 Marines. Meron na naman tayong naipon na 40,000 pesos sa ating GCash number. Hopefully, excuse me, 2 days from now, makaipon ulit tayo ng more than 100,000 para magpadala ulit tayo ng suporta sa kanila. Okay, sa mga gustong magpadala, ito lang po ang ating GCash number, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo, Cagayan de Oro City ang kanyang address at ang street na ilalagay is Barangay Patag. So, wala po akong GCash number kaya ito lang ang magamit natin sa pamangkin ko ito. Okay, itong post ng Peanut Gallery Media Network, sabi dito, pahayag ni Congressman Toby Chanco, sabi niya, whether we like it or not, pag hindi nakasuhan ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, anong maiisip ng tao? Baka nga may hawak siyang alas. Baka yung sinasabi niya na he will not go down alone at yung sinasabi niya na marami siyang alam, kaya hindi siya tinutuluyan. If we want people to trust government again, kailangan talagang mahuli yung pinakamalaking isda. So, ang tagal na yan, no? More than 1 year na. Mula nung nagsalita ang Pangulo sa kanyang mahiya naman kayo Sona, hanggang ngayon, wala talagang na kasuhan na kulong na mga malalaking isda. Ang napakulong lang nila mga dilis, hindi na nga flood control ang dahilan yung pagkakulong ni Senator Marcoleta at ex-Congressman Defensor. So, si ex-Senator Revilla napakulong, kailang nakalabas naman ngayon. So, ang kawawa na lang doon si Senator Jinggoy lumalaban. Si Saldico nandun, hayahay, living happy life sa labas ng bansa. Martin Romualdez, wala. Ako nga, parang naniniwala ko yung sabi niya na may alas ako. Marami akong alam. Idadamay ko kayo. Imposibleng magawa niya yung 3 years na budget, 23, 24, 25. Imposibleng magawa niya on his own. Meron. We were not born yesterday. Meron siyang mga kasamahan. Kaya kung kasuhan nila si Romualdez, di damay yung mga kasamahan nila. Kaya hanggang ngayon, di nila makasukasuhan. Kahit itong mga pagbaliktad ng testimony ng mga ex-Marines, Gotesa, yung apat, meron pa daw siyang 25 other witnesses pabor sa kanya, mga dating tauhan ni Saldico. So, lumalaban siya. Ombudsman Rimulya naman, sabi niya, baliwala. Hindi ako na taranta yung kahit bumaliktad si Gotesa. Dahil may 28 other witnesses kami laban kay Romualdez. Parang napakaganda yung drama nila, script nila. Too good to be true. Kailang ako, parang hindi ako maniwala na talagang tutuluyan nilang kasuhan si Romualdez. Kung kasuhan man, baka sasadyain na mahina ang kaso at pagdating sa Sandigan Bayan, madaling ibasura at hindi siya makukulong. So ito, biglang bumaliktad si Orly Gutesa.
Anong implication nito? Baka hihina na ang kaso niya. So nasaan na yung pangako? Ito, sisingilin na naman ng taong bayan, sigurado. Well, kailan ba? Last zona niya na next year si Pangulo. Sisingilin na naman siya nasaan na yung sabi mo na masakit ang loob mo na sasampahan ng kaso ng ombudsman si Martin Romualdez. Hindi ba naman nangyari? Or, kung kinasuhan, ibinasura naman ng ombudsman. So, salamat kay Congressman Toby Chanco, plus yung isa pa si Congressman Edgar Erese. Hindi ito mga maka-Duterte, ha? Independent-minded si Congressman Toby Chanco. Liberal, dilawan si Congressman Erese, but isa sa mga nire-respeto. Ako, personally, saludo ako dito kay Congressman Edgar Erese. Bahalang dilawan siya. Parehas siya ni Attorney Rowena Guanzon. Dilawan din yun. Kailang may paninindigan. Katotohanan ang habol. Naawa sila sa kalagayan ng taong bayan. Kaya palagi silang nagsasalita. So, mula nung nagsonang Pangulo, mag-isang buwan na, hanggang preliminary investigation pa rin. So, ang balita kanina, ang kampo ni Romualdez magsasubmit ng supplemental affidavit na naman. Ang ombudsman, ganyan din. Noong una, mayroon ng parang reklamo. Yung mga field investigators nila. Ngayon, nag-supplemental affidavit din ang ombudsman. Parang nagdagdag mga ebidensya laban kay Romualdez. Tapos, i-evaluate ng ombudsman. Sana nga, totohanan nilang kasuhan ipakulong. Kailang malayo, parang suntok sa buwan. Kasi, paano yan? Idadamay sila ni Martin Romualdez, yung mga kasabwat na. Paano ngayon yan? Yung sina Yusek Adrian Bersamin, ang kanyang lolo na Executive Secretary Bersamin, si Amina Pangandaman, o ngayon, binigyan na siya ng magandang pwesto na naman. So, good luck po sa gobyernong ito. Sana totohanan niyo na si Martin Romualdez para naman maibsan ang hinanakit ng taong bayan sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Anak ko diri sa gipatindog nga balay ni Jorlan sa Ganahay nga taga Sitio Kalapat Tagbak Talakag Bukidnon. So muna ni ang iyang pagatupan sa gitabang nga yero. So muna ni ang gihatag nga yero nga napulo ka buok nga digis ka taas.
karon atupan na gyud ang ilang gipatindog nga balay. So nakatop na gyud ang gitabang nga yero. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga natagaan nami og sin nga nakatop na ko sa among balay nga karaan na kaayo. Oo, so dugay gyud mo naka ngano man nga pila naman ka tuig ang inyong balay? Kuno na ka tuig ang among balay busa ga pasalamat ko sa Ginoo nga natagaan mi og sin kay gatuluan na gyud among balay. So karon pa gyud mo nakapatindog og balay. Karon nami magapatindog og balay. Ang paningtabang sa sin nga kuan dili pa mi makabalay kay among kwarta ko to gyud sa pagkaon namo. So salamat kaayo. Salamat kaayo sa